In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Kada umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian sapagkat pariho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Sisar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo. Titingnan ko at kanilang binigyan siya. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" Tanong ni Jesus. "Sa Sisar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Sisar ang sa Sisar, at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Martes ng ika-9 na linggo sa karaniwang panahon. At paggunita kina San Marcelino at San Pedro, mga martir. Sa Ebanghelyo ngayon, sinubukan ng mga Pariseo at kampo ni Herodes na bitagin si Jesus sa pamamagitan ng isang tanong tungkol sa pagbabayad ng buwis sa Sisar. Ngunit sa kanyang banal na karunungan, sinabi niya, "Ibigay ninyo sa Sisar ang sa Sisar at sa Diyos ang sa Diyos." Ang mensahe ni Jesus ay malinaw. Bilang mamamayan, mayroon tayong tungkulin sa ating bansa. Ngunit higit sa lahat, mayroon tayong pananagutan sa Diyos. Ang ating pera, oras, talento at buong buhay ay dapat gamitin para sa kabutihan at para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa unang pagbasa naman mula kay San Pedro, pinaalalahanan tayo, mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Napapanahon ito sa ating panahon. Marami tayong naririnig na impormasyon, opinyon at pangako mula sa iba't ibang tao. Bilang mga Romano Katoliko, hindi sapat na makisabay lamang sa agos. Dapat nating suriin ang lahat ayon sa Ebanghelyo at sa turo ng simbahan.
Halimbawa sa atin ngayon, minsan parang ganito ang nangyayari. Kapag eleksyon, lahat gustong maging lingkod bayan. Pagkatapos ng eleksyon, ang bayan na ang naglilingkod sa kanila. Nakakatawa man pakinggan, ngunit paalaala ito na ang tunay na leader ay hindi naghahanap ng kapangyarihan para sa paglilingkod. Isa pa, may mga politiko na parang signal ng internet. Kapag kampanya, full bars. Kapag kailangan na ng tao, no connection. Ngunit bilang Kristiyano, hindi tayo dapat puro reklamo lamang. Tayo ay tinatawag na manalangin para sa ating mga pinuno at maging mabuting mamamayan. Mga halimbawa ng mga santo, si San Marcelino at San Pedro, mga martir na ginugunita natin ngayon, ay nanatiling tapat kay Kristo kahit sa gitna ng pag-uusig. Hindi nila ipinagpalit ang kanilang pananampalataya para sa kapangyarihan, pera o kaligtasan ng kanilang sarili. Ganito rin sina San Francisco ng Assisi na iniwan ang kanyang kayamanan upang sundin si Kristo. Si Santa Teresa ng Calcutta na naglilingkod sa pinakamahirap. Si San Juan Pablo II na matapang na pinagtanggol ang pananampalataya. Ano ang dapat nating gawin bilang mga Romano Katoliko? Magdasal araw-araw. Magsimba at tumanggap ng mga sakramento. Magkumpisal ng regular. Maging tapat sa katotohanan. Huwag magpalinlang sa maling aral at maling impormasyon. Magpakita ng pag-ibig, paggalang at pagpapatawad. Ipagdasal ang simbahan, ang bansa at ang mga pinuno. Kapag mananatili tayo kay Kristo, hindi tayo madaling matangay ng kaguluhan, galit, kasinungalingan o pansariling interes na laganap sa mundo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, salamat po sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming buhay. Turuan mo kaming ibigay ang nararapat sa aming kapwa, sa aming bayan, at higit sa lahat sa iyo. Hinihiling namin ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman, physical, emotional, mental at spiritual. Ipagkaloob mo po ang agarang pagaling kina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, Josefina, Elvera, at sa aming buong pamilya. At sa lahat ng nakabasa, nakikinig,
at nakapanood nito na may karamdaman. Basbasan mo lahat ng mga pari, relihiyoso at relihiyosa. Patuloy mong gabayan ang aming mahal na Santo Papa Pope Leo XIV, ang mga obispo, aming Kura Paruko Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Cherry, Elinda, at ang buong simbahan. Gabayan mo rin ang gobyerno ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., upang manaig ang katotohanan, katarungan at tunay na paglilingkod sa bayan. Ipinagdarasal din namin ang mga yumao, lalo na sina Papa Francisco, Janet, Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming mga mahal sa buhay na pumanaw na. Pagkalooban mo sila ng walang hanggang kapahingaan sa pamamagitan ng makapangyarihan, pamamagitan ng mahal na Berheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakuna, digmaan, sakit at kapahamakan. At sa natatanging araw na ito, buong pagmamahal naming binabati ang lahat na mayroong kaarawan ngayon. Ito ay aming hinihiling sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!